Good day guys! Meron na naman tayong mainit na topic at ito po ay nagba-viral ngayon tungkol sa issues ni AC Garage. Guys, napanood niyo po ba yung dati kong video about him? Naku, mukhang namumuro na talaga si AC Garage mga ka-idol. Tara, panoorin muna natin ang video ito. Ano daw meron? Ay, si Boss. Ikaw po mekaniko, Boss? Mekaniko po kayo saan? Tay. Nag-overheat po ba? Hindi siya nag-overheat. Boss, talagang tatalsik ka pag nirib mo. Boss, nag-overheat po ba? Mekaniko po kayo saan? Ha? Saan po kayo mekaniko? Mga tourist bus pa nga ang hawak ko dati. Tourist bus. Mga diesel po. Pati gasolina. Nag-overheat na po ba to? Hindi nga mag-overheat kasi hindi naman nagamit kahapon. Boss, kahit dali natin bagyo, tingnan natin kung mag-overheat, sama pa ako. Nagpa-pound na gaano. Hindi nga po, sama nga tayo, titingnan natin kung mag-overheat eh. Boss, boss, hindi naman ganyan ang tamang pag-rev niyan. I-rev mo nga lang na, ano? Dar, ano ba to, Dar? Boss, nag-overheat po ba? Hindi nga nagamit, Brad. Kaya hindi mag-overheat. Kaya nga po, sama po tayo, bagyo tayo ngayon. Tara, kahit Bicol. Tingnan po natin kung mag-overheat po. Kaya nga, bubula-bula pati ang... Boss, kapag nagganyan po, pwede naman yung linisin lang, boss. At hindi naman overheat agad po yung ganyan. Mekaniko po ba kayo ng ano? Boss, ang ganda ng circulator. Boss, circulation ang ganda. Ano may tama dyan? Ang ganda ng circulator. Circulation na ganda. Ano overheat dyan? Wala, bula-bula, oh. Boss, ang ganda ng circulator. Ang singawang head. Boss, hindi naman porkit may bula, isingaw agad ang head. Walang ganun, boss. Mekaniko ka ba ng ano? Mekaniko ko ng kahit anong sasakyan. Anong sasakyan po? Kahit ano. Nagbabayad din po kayo? Hindi. Mekaniko kayo ng? Nag-home service pa nga. Gano'n nakatagal? 90 pa lang mekaniko. Hindi, pwede po yan kung sakali. Kung sakali may tawa cylinder. Tara, bagyo natin, boss. Boss, napagod ang circulation, oh. Hindi po, sinasabi ko lang po sa inyo kasi matagal na ako, boss. Ito, kahit i-vlog natin, i-videoan natin, na wala pong tama yan. Boss, circulation, oh. Ako kanita ko yun. Kaya na mag-usap. Boss. Ako na ipagtalo sa'yo, Brad. Hindi, ako rin po hindi po ako para makipagtalo sa inyo. Kasi sinasabi ko po na okay po yung unit. Tapos sasabihin nyo po sa akin na overheat. Boss, Hindi pa nga nag-overheat kasi Boss, hindi pa kami nagagamit. kaya nga kahit gamitin nyo pa, bibigyan kita ng kahit 2 buwan na warranty ko. Nga, parang Boss, fountain. 1 buwan, kahit 1 buwan, kung ano. Boss, circulation, napakaganda, oh. Ano nyo po sila? Ako pare, oh. Boss, ilang taon na po kayo? Ha? Hindi nyo po ba, hindi po kayo na ano dito, sa page? Hindi kayo nanonood ng mga Facebook? Boss, maayos po yung kahit tanong po natin, kahit dali natin sa mga mekaniko pa. Ha? Boss, ibig sabihin po yan, sinabi na rin po naman ng mekaniko natin eh. Boss, tsaka kung may overheat po to at may tama, nag-overheat na po yan. Boss, hindi naman porkit may bula is overheat na agad at may tama na agad cylinder head. Boss, boss, ito 2,000 pa to. Pag pinalinis mo at mga kalakalawang niyan, mawawala yan pag pinalinis. Pero boss, yung ganyan, napakaganda ng circulate, ibig sabihin, gusto yung sakyan natin. Boss, naka-video tayo. Ito, para lang din transparent. So ngayon, ayahan natin yung mga tao mag-comment kung ano masasabi nila, boss. Kasi nag-circulate naman na maayos eh. Boss, circulation ko na maayos. Ay, tama na! Nagsasalita ako eh. Boss, ganito ang explanation niya na. Idol ko pala to! Umuuto ko pa. Boss, idol nga. Hindi, idol kita, boss. Kasi yung sinabi mong may tama silit Ako yung... marami na ako na-overhaul na makina. Ilang years na po yung Ngayon, mekaniko, boss? 1990 pa lang nagagawa na ako. Ano po ba pag may tama cylinder head, boss? Kapag in-overhaul ko ang makina at kinirib ko ng gano'n, yun ang okay. Hindi Boss, nagsisirculate naman po ng maayos eh. Nagsisirculate nga siya. Ibig sabihin, may pressure eh. May Boss, pressure. kahit magpunta tayo saan, kahit kanina tayo magtanong, boss, okay yung unit, boss. Kahit Okay nga yun. kahit i-post May natin. pressure. Boss, May kahit, pressure yung makina, Brad. May boss, pressure. nagsisirculate nga ng maayos yung tubig eh. Iba ang circulate ng tubig na magandang circulate. Boss, nagsisirculate nga eh. Circulate kasi pero may pressure, Brad. Boss, May pressure nga. Huwag mo na akong gano'n na kayo katagal, boss, at may mekaniko? Ulit-ulit ka naman. 1990 pa lang mekaniko na ako eh. Ano po yung mga ginagawa niyo, boss? Boss, Marami na nga akong ginawa. Huwag kayong magalit. Boss, kasi Hindi ako nagtatanong lang magagalit. ako. Nagtatanong lang din naman ako. Hindi ako magagalit. Ibig sabihin, paulit. Kanina pa Hindi, sinasabi. kailangan ko lang din sabihin, magtanong sa'yo, boss, kasi syempre, gusto ko malaman kung mekaniko ka talaga ng malupitons, di ba?
O kung hindi ko malupit na mekaniko ka naman boss na masasabi mo. Dali. Mahirap kasi magyabang. Hindi boss, ganun na nga eh. Mahirap nga magyabang. Yun ang mahirap magyabang boss talaga. Magyabang. Boss, mahirap magyabang talaga nang walang alam. Ang atin dyan, subukan na lang sa trabaho. Oo boss. Kung magyabang, Hindi, gusto mo boss, pagawa ko sa'yo boss kung may tama. Sa'yo ko na rin papagawa. Hindi na. Ha? Hindi ako gagawa. Hindi, kung talaga may tama boss, pagawa natin. Tapos Hindi dalhin na natin. ako magagawa. Dalhin natin sa ibang mekaniko din para mahatulan kung ano talaga yung issue. Wala mo sa iba. Ha? Kung hindi, Tara boss, dalhin natin. Okay, Baguio tayo, Bicol. kasama pa naman ako roon eh. Marami din akong ginagawang. Ayun nga boss, ihatulan mo yung unit na yung overheat boss na may tama cylinder head. Wala naman. Boss, nagsisirculate nga po ng Wala naman maayos. pa yung sinabing overheat. Hindi. Kanina pa lang pagdating ko roon eh. Ang laki ng Ano po ba gusto niyo mangyari? Ang laki ng sinalin kong tubig eh. Ano ba- Ibig sabihin, nagbabawas siya ng tubig. Nagbabawas. Boss, Anong boss? Ano pa pala? Sige nga, boss, gamitin mo ito. nagsisirculate nga ng maayos, boss. No, Kung maayos ang circulate, No, teka muna. boss, Kung maayos ang circulate niya, boss, hindi normal, ka magbabawas boss, sa tubig. lahat ng sasakyan dyan, magdadagdag ka ng tubig dyan at Hindi. hindi ka lang basta gamit ng gamit, boss. Yung multicab ko nga eh, lumang-luma na eh. Oo, sige. Nakakarating ang tagal na eh, balikan. Pag binuksan Oo. mo, walang bawas ng tubig eh. Kaano niyo po ba kayo? Samantalang yan, oh. Kasama po ba kayo dito? Kasama ba siya dito nung binili yan? Opo, oo. Ay, kung kasama ko, di, hindi ko pinabayaran. Oo nga, boss. Kahit nga i-Baguio natin, Bicol natin. Tara ngayon. Hindi na, huwag ka nang... Oo. Boss, okay naman yung unit, boss eh. Okay nga yung unit mo, Oo. may problema lang, ang makina mo may Ah! pressure. Boss, huwag mo hatulan na may pressure. Kahit dali natin to, ibalag natin sa ibang mekaniko. Eh, bahala ka. Huwag mo na ako isama kasi kaya Bakit? lang sila sinamahan. Ano? Nakiusap lang na samahan ko sila dito. Oo, Ngayon, tapos? pagbalik ko doon, kaya Gusto mo kung may ano, boss? Hindi Kaya pa... nga, teka muna, kaya nga nakamotor ako. Huwag mo kasi ko sigawan, gusto ko- boss. Huwag mo ko sigawan. Teka muna kasi hindi mo ko maintindihan eh. Boss, ikaw Kaya lang, nga boss. nakamotor ako, kasi Iniintindi mo lang kasi sarili mo, boss eh. Hindi. Boss, sarili mo na iniintindi mo. Boss, okay naman yung unit. So ngayon, di ba? Alam mo naman palang okay, dami pa sila sabi. Boss, hindi ako para magbenta ng putang ina. Alam kong binibenta ko sa sasakyan na may diferensya, hindi pa ako si Raulo. Mahirap talaga tayo mga boss eh. Huwag tayong mag-alam-alaman at mag-ano ha. Ako, hindi ako magaling, hindi ako mahusay. Pero yung unit na hinahatulan ni bossing na may tama cylinder head, boss. Lan, kita mo naman circulation, di ba? Hindi, for transparency nila tayo mga boss. Yung mekaniko na sinama nila dito ngayon, hindi nila kasama dito nung binili. Ngayon, naggaganyan-ganyan. So ngayon, sinasabi ko naman, tiyatanong ko naman sila kung may overheat. Wala naman daw. Okay, napakalinaw ng video at ng kanilang pinagsasabi rito. Marami sa atin ang nagbigay reaksyon, komento, na inis, na buwisit, na galit kay Boy AC Garage. Isa na ako doon mga ka-idol. Marami din sa atin ang naantig o nagbigay simpatya sa side po ng senior citizen na mekaniko. Malay ba natin kung ano ang experience ng taong ito at gano'n na ito katagal bilang mekaniko? Malay ba natin kung ano sasakyan ang inaayos nito? And according to him, matagal na siyang empleyado ng isang bus company. Hindi lang diesel ang kanyang hinahawakan, also gasolina mga ka-idol. So kung ikaw magkikwento tungkol sa iyong experience about your life mga ka-idol at ako ang listener, siguro maniniwala ako. Ikaw yan eh. Ikaw ang nagkwento mga ka-idol. And I give respect to you. Not unless kung may nagsabi sa akin na kilala ka rin. Baka mag-doubt ako mga ka-idol. Anyways, siya mismo ang nag-upload ng video. Siya rin mismo ang nag-take down. Siguro naisip niya na, naku, malaking katangahan na naman ito. Malaking pagkakamali na naman ito. Kasiraan ko na naman ito. Ako na naman ang laman ng social media at siya ang pinag-uusapan. Siya ang topic namin mga ka-idol. And I remember last year, may issues din tungkol sa kanya na in-upload din po ng mismong customer niya na yung binenta niyang Mazda 3 ay tumirik mga ka-idol. And I'm wondering kung nagkaroon na sila ng resolution doon o nagkaroon sila ng settlement about that. Nagkabayaran sila whatsoever. Wala na tayong idea doon mga ka-idol. But I heard na lumipat na siya ng place dahil pinagbawalan na siyang mag-business doon sa place kung saan siya naging viral mga ka-idol. And I'm wondering, baka nagbago na rin si Boy AC Garage. Baka na-resolve na ang kanyang problema. But nung napanood ko yung video yun mga ka-idol, nako, napaisip na naman ako mga ka-idol, malaking kasiraan na naman ito sa larangan ng mga buy and sell kagaya namin. Dahil hindi naman lahat ng buy and sell ay ganun yung sistema mga ka-idol. Yes, of course, I admit, may mga buy and sell na sometimes sablay
bara-bara system, walang pakialam sa kanilang business. But not all, mga ka-idol. Marami sa mga buy and sell ay pinag-iingatan ang kanilang credibility, integrity ng kanilang business, mga ka-idol. Dahil gusto nila na babalik at babalik sa kanila ang customer. At kung may concern na kagaya nito, i-address mo kagad. Solusyonan mo kagad, mga ka-idol. Kung ano ang hinihingi ng customer, ibigay mo, mga ka-idol, para magbalik ang kanyang tiwala. Di ba? Imagine mo, mga ka-idol, doon sa video, nagmukhang kawawa ang mekaniko, nagmukhang kawawa din po ang may-ari. Di ba? Hard-earned money, hindi mo alam kung saan galing yung pera na pinagpapaliwanagan ni Boy AC Garage tungkol doon sa side niya na hindi naman maintindihan ng customer, mga ka-idol. Diba? If I were him, siguro, ay sir, i-refund ko na lang po ang inyong pera. Full refund po. Pasensya na kayo, may negligence po ako dito. O di kaya, palitan ko na lang yung unit ninyo at magbibigay ako ng additional service para sa inyo. Free PMS o whatsoever. Kung ano po, kung saan po tayo magkakasundo. Okay? And para sa akin, mga ka-idol, wala na tayo dun sa side ng pagiging mekaniko. Although marami naman mekaniko dyan na magaling, mga ka-idol. Pero hindi naman lahat mekaniko eh. Kagaya ko, hindi naman ako mekaniko. Malay ko ba dyan, mga ka-idol? Pero I understand dun sa mga nagpapaliwanag about dun sa video yung mga ka-idol. Ang sa akin lang nandito is professionalism, mga ka-idol. At isa na dun is yung bawal kang magpa-viral ng video eh. Bawal mong videohan yung taong wala kang permissions, lalo na kitang-kita yung mukha, mga ka-idol, na alam mo yun, pinapahiya mo yung credibility ng tao. Imagine mo, yung tao binibidyohan mo, pinayagan ka ba ng mekaniko na videohan mo siya? Pinayagan ka ba ng customer na videohan nyo sila? Gawin nyo silang content na hindi natin alam kung ano yung magiging outcome. Baka maging viral, sila mapahiya. Kung ikaw mapapahiya, okay lang. Kasi ikaw gumawa ng video, what if kung sila napahiya? And ang bottom line dito, mga ka-idol, pwede ba? Well, sige. Since na may batas tayo dyan, mga ka-idol, let me read something, mga ka-idol. Dahil may nabasa kasi ako tungkol dyan eh. Tungkol dyan sa actually, pasok daw to sa Unjust Vexation, Article 278, Revised Penal Code, at doon sa Cyber Libel, RA 10175 at Revised Penal Code. Okay. Doon tayo sa Unjust Vexation, mga ka-idol. According to that article, no? Kung ang pagbibideo ay ginawa upang mang-abala, mang-inis o manggulo sa tao, bawal yon. Okay? Dito naman sa cyber libel, kung may maling paratang o mapanirang pahayag laban sa subject o video at ipinost online. Ayun. And may narinig din ako, mga ka-idol, na hindi ka pwede o hindi ka basta-basta gagawa ng isang video nang walang pahintulot dun sa taong subject mo. Lalo na kinukunan mo pa siya ng kanyang mukha, di ba? Na i-upload mo online. I don't know, mga ka-idol, pero para sa akin, very unprofessional ito. Unprofessional ito sa side ng pagiging negosyante, pagiging vlogger na ipahiya mo ang iyong customer. Actually, ako, mga ka-idol, marami na akong mga naibentang sasakyan, mapabrand new or second hand. I never make a videos for them. And sometimes sabi nga sa akin ng mga mga followers ko na, "Sir, bakit hindi mo kami ginagawa ng videos?" 'Di ba? Since na ikaw naman ay isa na rin kilalang vlogger, At naging successful naman ang ating business. Sabi ko sa kanila, "Sir, para sa akin siguro unang-una privacy sa side po ninyo. Dahil ayoko pong yung alam mo yon, yung parang maging evil eye ang tao sa inyo, yung inyong kapitbahay, kamag-anak, na uy, ang dami pera ni nakita ko na napanood ko siya sa video, yung mga ganun, mga ka-idol. Gusto ko bigyan kayo ng privacy. Kung ano yung napag-usapan natin, dito na lang yan. Kung gusto niyo magpa-video, well, siguro paghandaan natin. Pero yung
instantly gagawan ko kayo ng video. Pagdating ninyo dito, bibili kayo ng sasakyan, tapos ilalabas natin ang unit, tapos naka-video na kayo. I never do that. Unless kung trip mo, trip ko rin. At paghahandaan natin. Pwede yon. Okay? Pero, kilala ko sarili ko mga ka-idol eh. Kilala ko yung nature ng aking pagbebenta at yung quality ng mga binibenta ko sa sasakyan. Kaya hindi ko na kailangan pang mag-video mga ka-idol. Siguro mga followers ko makapagsabi dito. Maaring mag-comment yung iba dito mga ka-idol. Okay? Para sa akin, just be professional all the time. Be truthful to your customers mga ka-idol. Whatever you say, whatever you promise, always keep that mga ka-idol. I-deliver mo yan sa kanila mga ka-idol. Lalo na kung kayo ay isang negosyante at laman din kayo ng social media. Kailangan po ninyong maging professional. Kailangan maging modest kayo. Kung may issues na ganito, ano nyo na kaagad, i-resolve nyo na kaagad. Bigyan nyo ng satisfaction ng inyong mga customers. Yun lang sa akin mga ka-idol. And kung ako ang tatanungin mo kay Boy AC Garage, siguro it's time for you to change the way how you sell, how you blog, and kung namumuhunan ka man Boy AC Garage, bro, siguro mamuhunan ka rin sa quality ng inyong sasakyan. Mamuhunan ka na rin dun sa mga, alam mo yon, yung mga tao makakatulong sa'yo to make your car fit doon sa mga customers na bibili. Bro, business yan eh. You mean business to everyone eh, 'di ba? And publicity to everyone. Pare, why don't you give the best service they deserve mga ka-idol? 'Di ba? Yun lang masasabi ko. Pero syempre, kung doon ka masaya, wala tayong magagawa, idol. Viral ka palagi. And I'm wondering, bakit up to present, no, na may nagtitiwala pa rin kay Boy AC Garage. I don't know. Kaya nga, siguro, napaisip ako dati na baka nagbago na tong tao to. Pero, nandyan yung video eh. May panibagong video na naman siya eh. Di ba? Well, siguro baka isa na rin ito sa maaaring maging wake up call niya in the future. Na kailangan natin maging mature sa content natin. Kailangan natin maging mature sa ating business. Sa mga taong nakapaligid sa atin, mga taong naniniwala sa atin. Okay? So, yun lang mga ka-idol. Boy AC Garage, huwag mo nang i-video yung mga benta mo. Okay? Benta mo na lang sa marketplace. Benta mo na lang yung mga good experiences mo. Okay? Huwag mo nang gawing viral yung mga videos mo. It doesn't make sense mga idol. Okay? Thank you.